Namumuhay tayo sa panahon ng pagkabahala sa trabaho. Bawat linggo, may bagong balita na nagbababala na ang artificial intelligence ay kukuha sa ating mga kabuhayan. Sinasabi sa atin na maaari nitong baguhin ang lahat mula sa mga trabaho sa opisina hanggang sa malikhaing gawain at maging ang mga propesyon na dati ay parang hindi matitinag. At hindi irrational ang takot na yan. Malaking pagbabago sa teknolohiya ang patuloy na bumabago sa pamilihan ng paggawa. Ngunit habang iniisip natin ang mga trabahong mawawala, may mas tiyak na nangyayari na ngayon. Ang mauunlad na bansa ay unti-unting nauubusan ng guro at doktor. Isa ito sa pinakamatatag na trabaho sa ekonomiya. Hindi sila nawawala sa resesyon at mahalaga sa lipunan. Sa Organization for Economic Cooperation and Development, mabilis tumatanda ang mga guro at kokonti ang bagong pumapasok sa propesyon. Noon, kaya pang lampasan ang kakulangan sa edukasyon. Pero ngayon, hindi na. Sabi ng United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, kailangan ng milyon-milyong bagong guro pagsapit ng 2,030 para mapanatili ang edukasyon. Sa kalusugan, mas malala ang kalagayan. Nagbabala ang World Health Organization na magkakaroon ng kakulangan ng humigit kumulang 11 milyong health workers sa buong mundo pagsapit ng taong 2030 dahil sa tumatandang populasyon at mas mabilis na pagre-retiro ng mga medical staff kaysa sa napapalitan sila. Lahat ay sang-ayon na ito ay isang problema. At sa aktwal, maraming mauunlad na bansa ang umaasa na sa parehong solusyon. Mas umaasa na sila ngayon sa imigrasyon kaysa mag-train ng mas maraming guro at doktor para mapatakbo ang mga paaralan at ospital. Sa una, mukhang panalo para sa lahat. Pero epektibo lang ito habang may natitirang tao. Ngayon, mas marami na ang umaalis. May mga importanteng tanong tayong dapat sagutin. Bakit nawawala ang essential worker? Bakit hindi sapat ang migrasyon bilang solusyon? At ano ang mangyayari kung maging permanente ang kakulangan na ito? Sa papel, guro at doktor pa rin ang pinakaligtas na trabaho. Karaniwan, ang mga guro ay may matatag na kontrata, malinaw na karera, regular na oras ng trabaho at sahod na kadalasan ay higit pa sa pambansang kita habang tumatagal ang karera. Sa United Kingdom halimbawa, ang panimulang sahod ng isang kwalipikadong guro ay nasa 32,900 at 16,000 libra kada taon. Pero maaari itong umabot sa 51,000 libra o higit pa. Habang dumarami ang karanasan, tumataas ang sahod lalo na sa London. Ang karaniwang full-time na manggagawa sa United Kingdom ay kumikita ng L39,000 kada taon bago buwis. Ganon din ang pattern sa ibang mauunlad na ekonomiya. Sa buong Organization for Economic Cooperation and Development, ang mga guro ay tumatanggap ng itinalagang sahod na umaabot sa humigit kumulang 56,000 hanggang 64,000 dolyar ng United States, depende sa bansa at antas ng edukasyon na kanilang tinuturo. Kaya ang sahod ng mga guro ay kapantay o mas mataas ng bahagya sa Organization for Economic Cooperation and Development average na 61,000 bawat taon. Mas mataas pa ang kinikita ng mga doktor. Kapag sila ay ganap ng kwalipikado, ang mga manggagamot ay kumikita ng higit pa kaysa sa karaniwang manggagawa. May matatag na seguridad sa trabaho, pandaigdigang pangangailangan, at mga kasanayang napakahirap pa ring palitan ng automasyon. Sa United States, ang karaniwang doktor ay kumikita ng humigit kumulang 200 at 30,000 dolyar kada taon, kung saan ang mga pangunahing manggagamot ay mas mababa ang kita at ang mga espesyalista ay mas malaki ang kinikita. Karaniwang kumikita ang manggagawa sa United States ng 69,000 kada taon. Makikita rin ang ganitong pattern sa ibang high-income countries, kahit mas mababa ang halaga. Sabi ng Organization for Economic Cooperation and Development, kadalasang doble ang kita ng general practitioner sa average na sahod at 2 beses at kalahati naman sa mga medical specialist, depende sa bansa. Itinayo ang mga paaralan at ospital dahil inaasahang laging may guro at doktor. Pero sa mayayamang bansa, hindi na ito totoo. Sa kabila ng mga benepisyo, hirap pa rin ang mga paaralan at ospital na mapanatili ang kumpletong tauhan. Sa nakaraang siglo, sinusunod ng mayayamang bansa ang parehong paraan sa pagkuha ng mahahalagang manggagawa. Ang mga guro at doktor ay sinanay sa loob ng bansa, kadalasan sa pamamagitan ng malalaking subsidya mula sa pampublikong sistema, dahil nauunawaan ng mga pamahalaan na ang mga tungkuling ito ay mahalagang bahagi ng pambansang infrastruktura, hindi basta-basta mga karaniwang trabaho sa merkado. Taon-taon, may bagong batch ng mga nagtapos na pumapasok sa mga silid-aralan at ospital. Habang unti-unting nagre-retiro ang mga mas matatandang manggagawa, kung halos magkapantay ang bilang ng pumapasok at umaalis, balanse ang sistema, sapat ang tauhan sa paaralan, maayos ang ospital, at pansamantala lang ang kakulangan. Gumana ang modelong iyon dahil suportado ito ng demograpiko. Mas bata ang populasyon, mataas ang birth rate, kaya may sapat na manggagawa, at mabagal ang paglago ng demand, kaya nakakasabay ang mga sistema. Hindi kailangan ng agresibong dagdag sa training dahil kusa ang pagpapalit. Pero ngayon bumabagsak na ang sistema.
Sa karamihan ng mayayamang bansa, mabilis tumatanda ang populasyon kaya nahihirapan ang sektor ng kalusugan sa dalawang paraan. Maraming doktor ang malapit ng magretiro habang tumatanda ang populasyon. Sa Hapon, Italia, at Alemanya, higit 1 sa 5 ay lampas 65 taong gulang. At patuloy pa itong dumarami. At ang mga mas matatandang lipunan ay nangangailangan ng mas maraming pangangalagang pangkalusugan, hindi mas kaunti, dahil mas mahaba ang buhay ng mga tao at mas malaking bahagi ng kanilang buhay ay ginugugol sa pag-aalaga ng mga malalang karamdaman. Kasabay nito, bumaba sa ilalim ng replacement level ang birth rate sa mga mauunlad na bansa. Sa mga bansa tulad ng Timog Korea, Italia, Espanya at Hapon, ang antas ng pagkamayabong ay nasa 1.2 o mas mababa pa. At kahit ang mga bansang dati ay may mas mataas na antas ng pagkamayabong, ang mga bansa tulad ng United Kingdom, Pransya at mga bansa sa Nordics ay nakaranas ng tuloy-tuloy na pagbaba. Sa praktikal na pananaw, ibig sabihin nito ay mas kaunting kabataan ang pumapasok sa lakas paggawa, kasabay ng tumataas na pangangailangan para sa mga guro at doktor. Kaya, bakit hindi na lang natin sila sanayin ng mas marami? Ang problema ay tumatagal ng ilang taon ang pagsasanay ng mga bagong guro. At ang pagsasanay ng mga doktor ay madalas umaabot ng 1 dekada o higit pa mula sa pagpasok sa unibersidad hanggang sa ganap na kwalifikasyon. Ang mga kakulangan ngayon ay resulta ng mga desisyon mula 10 o 20 taon na ang nakalipas. Hindi dahil sa kamakailang polisiya, tulad ng ilang mga training site ang pupunduhan o gaano karaming bigat ang kayang tiisin ng mga sistemang ito. Kapag dumating na ang mga alon ng pagre-retiro, walang mabilis na paraan para makabawi. At lalong pinalala ng pandemya ang problemang ito. Hindi sanhi ng COVID-19 ang kakulangan, pero inilantad at pinabilis nito ang burnout. Kaya maraming veteranong guro at healthcare worker ang napaagang nagretiro. Tumataas ang demand at kapag umalis ang mga manggagawa, hindi sila agad mapapalitan. Mas malalim ang problema dahil hindi lang timing, kundi pati insentibo ang issue sa mga kakulangan. Mas mataas ang sahod ng guro at doktor kaysa karaniwan. Pero sa maraming bansa, mas mababa pa rin ito kumpara sa ibang propesyon na pareho ang antas ng edukasyon at responsibilidad. Gayon din, ang mga istruktura ng sahod sa pampublikong sektor ay kadalasang naglalagay ng limitasyon sa kita sa buong karera dahil sa mga itinakdang salary bands. Sa pribadong sektor, tumataas ang sahod depende sa karanasan, pagganap, o demand. Ngunit mas mahaba at magastos ang pagpasok sa mga propesyong ito. Dahil sa mas mataas na utang ng mga estudyante, tumataas na gastos sa pabahay sa mga lungsod kung saan naroon talaga ang trabaho at gantimpala na makakamtan lamang matapos ang maraming taon ng pagsasanay. Ang araw-araw na trabaho ay naging mas mahirap din. Mahabang trabaho, maraming admin na gawain, at mabigat na responsibilidad ang karaniwan. Lalo na sa healthcare kung saan kulang ang staff kaya mas napapabigat ang trabaho ng natitira. Mas kaakit-akit sa magagaling na estudyante ang alternatibo sa pribadong sektor dahil sa mas mabilis na kita, flexibility at kaunting limitasyon kumpara sa pagtuturo at medisina na mas matatag pero hindi ganoon kaengganyo. Kaya ang resulta ay mabagal at patuloy na pagguho. Mas kaunti ang nagsisimulang mag-training, mas marami ang umaalis ng mas maaga kaysa inaasahan, at mas mabilis tumatanda ang mga manggagawa kaysa sa napapalitan sila. Kaya paano nga ba hinaharap ng mga gobyerno ang problemang ito hanggang ngayon? Nakatulong ang taas sahod at pulisiya sa pagpapanatili ng manggagawa. Pero kapag may kakulangan na di agad masolusyonan, pareho ang paraan ng gobyerno. Kung hindi ka makakapagsanay ng sapat na guro at doktor sa sariling bansa, mag-aangkat ka mula sa ibang lugar. Mas mabilis ang solusyon ng migrasyon kaysa sa pagpapalawak ng mga unibersidad. Mas mura at mas madaling gawin ito kaysa taasan ang sahod ng buong sektor o magpatupad ng reforma. Binago ng mga gobyerno ang visa system para makuha ang mahahalagang manggagawa. Pinabilis ang proseso para sa mga doktor at nurse. Mas mabilis kaysa sa regular na skilled visa. Sa United Kingdom, nagbunsod ito ng libu-libong dumating sa isang taon. Noong 2022 mahigit 73,000 health at care workers ang na-sponsor sa skilled visa. At lalo pang tumaas ang bilang sa unang bahagi ng 2023. Sa maikling panahon, natupad ng visa changes ang layunin nila nitong dekada. Dahil sa pamamaraang ito, naituloy ng mga paaralan at ospital sa mauunlad na bansa ang operasyon nang hindi dumami ang kanselasyon ng klase at pila sa ospital. Kahit pinalawak ng ibang bansa ang training o retention bonus, migrasyon pa rin ang pinakamabilis na solusyon sa pressure sa maikling panahon. Hindi lumilikha ng bagong manggagawa ang migrasyon. Nililipat lang sila sa ibang lugar. Kapag mayayamang bansa ay kumukuha ng guro at doktor mula ibang bansa, nawawalan lalo ng profesional ang mga bansang kulang na nga nito. Sa teorya, dapat ay napoprotektahan nito ang mga mauunlad na bansa laban sa kakulangan. Pero sa totoong buhay, bihira itong mangyari sa matagal na panahon. Ang mga migranteng profesional ay hindi gaanong nakatali sa isang sistema at mas handang lumipat muli
kapag may mas magandang oportunidad. Kaya ibig sabihin, ang migrasyon ay patuloy na nakakapuno ng mga kakulangan pero nahihirapan itong bumuo ng matatag na lakas paggawa. Makikita mo ito ng malinaw sa United Kingdom. Sa loob ng mga dekada, malaki ang naging pag-asa ng National Health Service sa mga doktor na sinanay sa ibang bansa para punan ang kakulangan sa mga tauhan. Halos 1/3 ng mga doktor sa United Kingdom ay galing ibang bansa. Mga 1/4 ng National Health Service nurse ay hindi United Kingdom citizen. Kaya't ang serbisyong pangkalusugan ay isa sa pinaka-nakadepende sa ibang bansa sa Organization for Economic Cooperation and Development. Marami ang dumarating, kumukuha ng karanasan, at gumagawa ng mahalagang trabaho. Pero karamihan ay umaalis pagkatapos makuha ang kasanayan at kredensyal. Ang ilan ay lumilipat sa mga sistemang mas mataas ang sahod tulad ng sa United States o Australia, kung saan mas malaki ang kita. Kaya nagiging tuntungan lang ang United Kingdom imbes na maging destinasyon. Sa huli, may mga bagong doktor na dumarating at ang iba naman ay lumilipat sa ibang lugar. Kaya nananatiling hindi nagbabago ang pangunahing kakulangan. Kaya bakit hindi ayusin ang problema sa pinagmulan nito? Dahil mahirap sa politika at ekonomiya ang mga alternatibo. Kaya maraming gumagawa ng patakaran ang pinipiling ipagpaliban na lang ang problemang ito. Maaaring itaas ng gobyerno ang sahod ng guro at doktor, pero limitado ang budget at baka magalit ang mga botanteng hindi direktang makikinabang. Maaari ring palawakin ang lokal na pagsasanay, pero matagal at tuloy-tuloy na pondo ang kailangan bago makita ang resulta. Ang National Health Service Long-Term Workforce Plan ng gobyerno ng United Kingdom ay may mahigit 2.4 bilyong pondo para palawakin ang pagsasanay at pagre-recruit sa susunod na 15 taon. Pero ang isang estudyanteng medikal na magsisimula ng pagsasanay ngayon ay hindi agad makakatulong sa pagpapagaan ng pressure sa sistema sa loob ng 10 taon o higit pa. Kaya para sa mga politiko, agad nilang mararanasan ang gastos, pero ang mga benepisyo ay darating ng huli na para sa isang election cycle. Kaya inaasahan pa rin ang migrasyon na magbigay ng higit sa kaya nito. Dahil ito lang ang mabilis na solusyon, pero may kapalit na presyo. Inililipat nito ang kakulangan sa ibang bansa, nagpapataas ng turnover, at pinapatagal ang reforma para maging sustainable ang mga manggagawa sa edukasyon at kalusugan. Dito nakasalalay ang panganib. Kapag tuloy-tuloy ang kakulangan, umaangkop ang mga sistema na mukhang maayos, pero unti-unting nasisira. Sa edukasyon, makikita ito sa dumaraming estudyante sa bawat klase. Kapag bumababa ang atensyon, nililimitahan ng mga paaralan ang itinuturo, lalo na kapag mas mabigat ang gawain ng mga baguhang guro. Sa una, kontrolado pa ang epekto. Nakakatapos pa ang mga estudyante at bukas pa ang paaralan. Ang tunay na gastos ay lumalabas lang makalipas ang ilang taon dahil ang mahina ngayong paghubog ng kasanayan ay nagre-resulta sa mas mababang produktibidad paglipas ng mga dekada. Sa katunayan, ipinapakita ng pananaliksik ng World Bank na ang kalidad ng edukasyon o kung gaano karami talaga ang natutunan ng mga estudyante ay mas mahalaga para sa pangmatagalang paglago ng ekonomiya kaysa sa kung gaano sila katagal nag-aaral sa paaralan. Ang mga bansa kung saan umaalis ang mga estudyante sa paaralan na may mas matibay na kasanayan ay nagiging mas mayaman paglipas ng panahon, habang ang mga nahuhuli sa pagkatuto ay nananatili sa mababang paglago sa loob ng maraming henerasyon. Mas mabilis ang galaw ng healthcare, kaya mas mahirap balewalain ang mga epekto. Kapag naging palagian ang kakulangan ng mga staff, humahaba ang oras ng paghihintay at nade-delay ang mga diagnosis. Kapag nangyari ito, lumalala ang kalagayan ng mga sakit na sana ay nagagamot naman. Sa Inglaterra, halimbawa, sobrang tindi na ng paghihintay sa accident and emergency, kaya iniulat ng British Broadcasting Corporation na may 250 namamatay kada linggo na maaaring naiwasan sana sa mga pasyenteng naghihintay na ma-admit. Hindi rin produktibo ang hindi malusog na populasyon. Kaunti ang nagtatrabaho ng tuloy-tuloy, marami ang umaalis sa lakas paggawa, at nauubos ang resources ng kalusugan sa gamutan ng mga problemang pwedeng naiwasan. Kung titingnan mo ng malawakan, makikita mong tahimik na binabago ng kakulangan sa paaralan at ospital ang ekonomiya, na nagpapabagal ng paglago at humihina ang kasanayan at kalusugan. Nagiging hindi pantay ang access sa edukasyon at kalusugan dahil ang may kaya ay lumilipat sa pribado, habang ang iba ay mas matagal naghihintay at mas kaunti ang natatanggap. Sa buong mundo, ganito rin ang nangyayari sa pagitan ng mga bansa. Kapag ang mga mayayamang bansa ay kumukuha ng mahahalagang manggagawa mula sa ibang bansa, ang mga bansang mababa ang kita ay nauubusan ng mga profesional. Kaya hirap silang mapaunlad ang edukasyon at kalusugan. At mahirap malampasan ang kakulangan sa hinaharap. Sa Ghana, halos 7 sa 10 doktor na nagtapos noong 1990 na ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Ilang taon lang matapos silang magtapos. Ang bansa ang nag-invest sa kanilang pagsasanay, pero ang mga benepisyo ay napunta sa ibang lugar. May nangyaring katulad sa Kenya, kung saan tinatayang ang pag-alis ng 167 doktor ay nagresulta sa pagkawala ng humigit kumulang $86 na milyong sa investment para sa kanilang pagsasanay. Pera na sana ay nagamit para sa pagdagdag ng mga tauhan sa mga ospital at pagpapalawak ng serbisyong medikal sa sariling bansa. Totoo, hilagang Amerika at Europa ang kumukuha ng halos 2/3 ng health workers sa mundo. May halos 1 sa 5 ng pasanin ng sakit sa mundo ang iba.
Samantalang ang Africa ay may 1 sa 4 ng pasanin, pero 3% lang ng global health workers. Ito ang epekto ng paglipat ng health worker mula sa mas nangangailangang sistema patungo sa mas kayang magbayad. Kaya ang kakulangan ay nakakaapekto sa lahat, mula sa hindi pagkakapantay-pantay hanggang sa paglago. Pero may ebidensya rin na ang ganitong sitwasyon ay maaaring mapabagal at sa ilang kaso, mabaligtad. Sa mga bansang maagang inayos ang sahod, kondisyon sa trabaho, at pagsasanay, mas madali nilang napigilan ang kakulangan. Halimbawa, 2 dekada pinalawak ng Portugal ang kapasidad ng mga medikal na paaralan, kaya't umabot sa 5-8 doktor kada 1,000 tao. Isa sa pinakamataas sa Europa. Mas mataas ito kumpara sa United States, na may 3.5 doktor kada 1,000 tao. Dahil dito, nabawasan ng Portugal ang pagdepende sa dayuhang manggagawa at napalakas ang pangunahing pangangalaga. Ibang direksyon ang pinili ng Romania. Pagkatapos ng malawakang pag-alis ng manggagawa noong 2000 at 10 tinaasan nila ang sahod, pinalawak ang training at inayos ang kondisyon sa trabaho. Malaki ang ibinaba ng pag-alis ng mga doktor. Mula 1,000 at 500 kada taon noong 2000 at 12 naging mas mababa sa 500 pagdating ng 2000 at 21. Dahil dito, napapanatili ng sistema ang mas maraming nagtapos at nabubuo muli ang kapasidad mula sa loob. Ipinapakita nito na nakadepende ang resulta sa polisiya. Mas magaling ang mga sistema sa pagpapanatili ng mga sinanay nilang manggagawa kung kayang gawin at kaakit-akit pa rin ang mga gawain at landas ng karera. Makakatulong din ang teknolohiya para mapagaan ang mga kakulangan na ito. Pero kung gagamitin lang ito sa tamang paraan, hindi dapat palitan ng AI ang mga guro at doktor, kundi maging dagdag lakas para sa kanila. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng gawaing administratibo, pagpapabilis ng mga paulit-ulit na gawain, o pagbibigay laya sa mga profesional na mag-focus sa mga bahagi ng trabaho na tanging tao lang ang kayang gawin, mas mapapanatiling matatag ang mga karerang ito imbes na mawalan ng saysay. Sa huli, ang tunay na panganib ay hindi yung bigla na lang magigising ang mga lipunan isang araw na wala ng mga guro at doktor. Ang panganib ay kapag tumigil na ang mga sistema sa pagtingin sa kakulangan ng tauhan bilang pansamantalang problemang dapat lutasin. Kapag unti-unti na nating tinatanggap ang kakulangan ng tauhan bilang normal, hindi lang sa mga silid-aralan at ospital na nanatili ang epekto. Lumalabas ito sa mas mabagal na pagunlad, mas mahihinang kasanayan, mas mahinang kalusugan, at isang lipunan na unti-unting nawawalan ng kakayahang palitan ang mga manggagawa. Bumabalik tayo sa simula. Nabubuhay tayo sa panahong may pangamba sa trabaho sa iba't ibang bahagi ng ekonomiya. Nag-aalala ang mga tao na hindi lang babaguhin ng teknolohiya ang mga trabaho, baka tuluyan pa nitong alisin ang mga ito. Kaya ano ang mangyayari sa mga sektor kung saan maaaring gawing hindi na kailangan ang tao ng teknolohiya?